Blessed morning mga kapatid, Pastor Jens back. Stora Marifen. Yan, kami po mag-vlog ulit upang sa ganon ihayag yung kabutihan ng ating Panginoong Hesus at siya lang po ang mapapupurihan. Kaya nga katapos na lang yung downwatch namin, purihin po ang Diyos na buhay dahil meron pa rin kami nakakasama. Kaya kung malapit ka lang sa church, we invite you to go our downwatch prayer every Saturday 5 p.m. at napakagandang unahin po si Lord every Saturday to prepare the church. Ang aming verse ngayon ay babasahin ng aking mahal na asawa. Awit 97 verse 10. Kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan, kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. So akin yung first paragraph, sabi yan dito, kung tunay na mahal mo ang Diyos, dapat kamuhian mo yung masama. Dahil ang mga natunay na nagmamahal sa ating Diyos na buhay, kung ayaw ng Panginoon yung masama, huwag mo ding gawin yung masama. Para sa ganun, ang Panginoon ay patuloy na mamahalin ka, kapatid. Ang paggawa po kasi ng kasamahan ay hindi trabaho ng Diyos. Ito'y trabaho po ng ating kalaban. Kaya kung tunay na talagang nasa puso mo ang Panginoon, isinasamuhay mo dapat ito. Ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon ay talagang ayaw niya po yung kasamahan. Kaya kapatid, kaya kapatid, isa lang dapat yung pipilihin mo. At habang nabubuhay tayo sa mundo, piliin mong magpakabuti, pupiliin mong magpakabanal sa tulong po ng Panginoon. Yap, wala pong perfect, wala pong banal na nasulat sa Bible, pero kaya mo pong magpakabanal sa tulong po ng Espiritu Santo na binigay ng Diyos sa iyo. Dahil naniniwala ko, if the Spirit is with you, meron sa yung Spirit ng Diyos po, pinipili ng Espiritu na yan na magpakabuti sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya kapatid, pilihin mo pong kamuhihan yung masama at pilihin mo yung mabuti po sa harapan ng Diyos. Yun lang po na sa kanya din yung pangalawang paragraph. Amen. Ayan, tunay nga po sa mga lovers ni Jesus. Nakikita po yung sa action na tayo po'y sumusunod sa pinapagawa po ng Panginoon. Kaya kung talagang mahal mo si Lord, lagi mong piliin yung mga bagay din na minamahal niya. At sabi niya nga dito, may blessing, napakalaki po ng benefits kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Nasabi niya dito, iniingatan ng Diyos at nililigtas niya, sinasagip niya. Kaya kapag ikaw po ay dumaraan sa mga pagsubok o anumang bagay, mga kapatid, lalo na ngayon, may mga crisis, may mga krimen, alam niyo po nandun lagi ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Kaya ang importante lang, magpakabisi kang mahalin ang Panginoon. Dahil siguradong hindi ka malulugi kapag inibig mo ang Diyos. Kasi pag tao, limitado. Pero pag ang Panginoon, unlimited. At siguradong hindi ka ma-heartbroken, kapatid. Kaya kung naghahanap ka ng pagmamahal, hanapin mo si Lord, hanapin mo si Jesus sa buhay mo. Kaya po, muli, in-encourage po namin na ang pagmamahal sa Panginoon ay hindi lamang sa salita, kundi dapat nakikita po sa ating mga gawa. Amen? Talikuran po natin, iwasan po natin, hindi lang dahil ito ay required, kundi dahil alam natin na mahal natin ang Panginoon. Kaya ginagawa natin yung ating best. Yes, hindi man natin ma-perfect lahat, pero alam niyo po si Lord, makikita niya lahat po ng ginagawa po nating sakripisyo, and in His time, i-bless po tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, let us love the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Hindi sa salita lang, kundi nakikita sa gawa. Yun lamang po, and God bless us all. Yun, praise the Lord. At ang tunay na nagmamahal, nakikita sa bunga. Kaya kung nagmamahal ka, ay nakikita yung bunga sa inyong pamumuhay. Kaya kapatid, mula sa oras na to, God bless po, at nawa po kapatid, pilihin mong magpakabuti sa harapan ng Diyos. Isang tabi mo yung kasamahan. Kaya kapatid, sa paggawa mo po ng mabuti, maraming maliligtas. And you are the part of this ministry sa paggawa mo po ng mabuti. God bless and see you next vlog.